Isang flight ng Philippine Airlines papuntang Manila galing Tacloban ang naantala at na-delay dahil sa pagbibiro ng isang pasahero na senior citizen na meron daw bomba sa bag niya. Sa ibang balita, naantala ang biyahe kahapon ng eroplanong may sakay na mahigit 70 mambabatas dahil sa bomb joke ng pasaherong senior citizen. Nagbabalik si Bella Lesboras. Ang masaya at mabilisan ng flight mula Tacloban City, Leyte, pabalik ng Maynila kahapon, nauwi sa delay at hassle matapos mag-bomb joke o magbiro ng may bomba sa kanyang bagahe ang isang senior citizen na pasahero ng Philippine Airlines Flight PR2988. Kabilang sa mga sakay nito ang nasa 71 kongresista, mga kawani ng media kasama ang PTV News team at iba pang tauhan mula sa Kamara na pawang mga pauwi na sana sa Maynila matapos makiisa sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Tacloban City. Yung pong nag-bomb threat dito, bomb joke lang naman, isang matanda, 85 years old. So, ganun pa man, we take it seriously. So part ng SOP namin, i-offload yung mga pasahero at i-check sila ulit. Ang sospek iniimbestigahan na at inaasahang maharap sa kaso lalo pat lubos na ipinagbabawal ang bomb joke sa mga paliparan. Matapos ang mahigpit na security checks, natuloy pa rin naman ang biyahe kahit na-delay ng halos 2 oras. Ang ilang kongresista hindi naiwasang madismaya. Yung isang 85 years old, meron pa panahon na magbiro. Hindi naman biro to. Ang nawawala dito, oras, panahon, buwisit. Sana, wag nang mangyari uli. Uwi na ako, miss ko na misis ko eh. Tapos naabala pa ako dahil lang sa bomb joke na yan. Dapat serious sila sa ganitong hindi dapat binibiro yan. Look at the inconvenience na nangyari, di ba? Lahat tayo delayed for almost 2 hours, di ba? So hopefully, wag na maulit itong ganyan. Mayroon din namang pumuri sa naging mabilis na pag-aksyon ng mga otoridad. Ang number 1 priority natin yung safety. At hindi lang kami ang sakay dito, kundi pati ibang mga passenger natin. So tama na itong ginawa na safety lahat ng ating passenger dito sa airlines nito. Kami were about to enter sana, pero ni-stop. So nagulat kami na may ganun na rin eh. Better ma-delay kesa mag-relax sila. So mas important yung safety of everyone. Habang ang isa pang mambabatas, nais nang mapaigting ngayon ang information campaign ng pamahalaan laban sa bomb joke. Ako patitingnan ko yan, dapat siguro masabihan yung CAAP tsaka DOTR na i-disseminate ng maayos. Katulad dito sa Tacloban, tiningnan ko buong airport walang nakalagay eh. So, kawawa. May warning dapat. May warning. Mahigpit talaga ang pinagbabawal ang pagbibiro ng bomba sa loob ng airport at lalong-lalo na sa loob ng eroplano. Dahil kung matatandaan nyo, may ipinakita tayong isang OFW na pabalik na sana sa ibang bansa na inaresto sa loob ng airport. Dahil sa pagjo-joke nito sa check-in staff na may bomba raw sa kanyang bag nung magche-check-in na siya. Arestado ang isang OFW matapos mag-bomb joke habang chinecheck ang bagahe sa loob ng Davao International Airport. Sinampahan na ng kaso ang suspect. Narito ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa eksklusibong video mula sa Davao International Airport Police Station, makikita ang pag-aresto sa isang pasahero sa loob ng Davao International Airport noong Biyernes ng hapon. Matapos na mag-bomb joke ang pasahero habang nasa check-in counter ng airport. Ang lalaki tatawagin natin sa alias na Bruno, hindi niya tunay na pangalan, 42 anyos, taga Digos City, Davao del Sur, at isang overseas Filipino worker. Dahil sa nangyari, napaiyak na lang ang lalaki. Sa investigasyon ng Davao International Airport Police Station, papunta sana ng Singapore si Bruno para bumalik sa kanyang trabaho matapos magbakasyon sa Pilipinas. Habang nag-check-in ito sa kanyang bagahe, tinanong umano siya kung may babasagin sa kanyang mga gamit. Pabiro umano itong sumagot na wala, pero bomba lang. Hindi naman ito nagdulot ng delay sa ibang flights. Lunes ng umaga, sinubukan ng GMA Regional TV 1 Mindanao na makapanayam ang sospek. Ngunit tumanggi itong magbigay ng pahayag habang nasa presinto ng Sasa Police Station.
Sa ilalim ng Presidential Decree 1727, ipinagbabawal ang bomb jokes o false bomb threat. Nitong Sabado lang, sinampahan na ng kaso ang sospek. Kung mapapatunayan na may pagkakasala ang sospek, posible itong maharap sa pagkakakulong ng 5 taon at 40,000 na multa. Kaya guys, wag na wag niyong tatangkain ang ganitong biro dahil baka magaya kayo sa nangyari kay Kabayan.